yung pinakamadaming kapulisan na kidnapan po at yan din po yata pinakamalala na anak ng tokwa, yung kinikidnap, yung kamag-anak ng kinikidnap, yun pa ang may ganang mga hampas ng cellphone doon sa ulo ng pulis. Bukol ho! Ang laki, di ba? Kaya hindi kayo mabigyan-bigyan ng interim release eh. Dahil sa paulit-ulit nyo, kinidnap. Ayaw nyo igalang eh. Yung kaso ng datang Pangulong Duterte. Kung idinidepensa nyo na lang na idinidepensa yan, baka may tsansa pa na manalo. Pero yung ganitong estilo ho nila, mga kababayan, walang mangyayari dyan. Di ba? Pero, tingin ko kinakabahan na din to si Aguirre. Pero sabi niya, handa siyang manlaban at kung hindi daw kayanin nung kanyang panlalaban, so be it. Kumbaga, patay kung patay. Di po ba? Ngayon ho, mga bossing, nako, puntahan muna natin si Marcoleta. Si Marcoleta ho, mga bossing. Naalala nyo, si Gutesa. No? Oo. Yung umpisa ho, nung kay Gutesa, mga boss G. Pamoser, ang ine-ebas, ang sinasabi nila, mga kababayan, is, kumbaga kakilala daw ni pangalan nun, si Mike Arroyo. Nakalimutan ko. Si Mike Arroyo. Di ba? Mike Defensor. Naalala nyo yun? Tapos ipinakiusap daw kay Marcoleta kasi si Marcoleta nandoon sa Senado. Magtatago mga Mark, sabi ni Gloria Ramos. Ngayon ho, ito pakinggan ho natin mga boss chief sir. Yung kwentuhan po doon sa Net 25. Grabe. Ngayon ko lang ho narinig ito. Ito yung dahilan kung bakit daw ho si Gutesa, natingin ko pakawala ni Mike Defensor at ni Marcoleta ay ayaw o hindi na natin nakikita. Nako mga kababayan, magigimbal kayo sa mga pinagkukwentuhan at mga sinasabi nila dito. Biglang nawala. Wala na raw. Yan. Madami ho naman kasi talagang naghahanap kay Gutesa eh. Miski po si Senador Ping Lacson, mga kababayan, sabi niya? Kapag ako nahalal ulit at naibalik ako sa Senate Blue Ribbon Committee, una kong hagilapin, una kong iimbitahan, walang iba kundi si Gutesa. Ngayon eto meron na silang mga sinasabi kung bakit daw ho hindi nagpapakita si Gutesa. Game. Halimbawa na bang ipatawag ulit ito si Gutesa? Kasi para kanlan matapos ng pagdinig nung siya'y humarap, biglang nawala. Wala na raw pati yung pag-imbita ng DOJ sa kanya, biglang hindi na sinipot ni Gutesa. Di ba? Mga kababayan, inimbita ng DOJ si Gutesa, ano nangyari? Hindi nila sinipot. Sabi ko sa isip-isip ko, baka naman siguro kasi, hindi niya kayang ikwento kung ano yung mga nakasaad o nakasulat doon mismo sa kanyang affidavit. Nakita ho natin kasi si Gutesa, mga bossing, di ba? Mas kabisado pa ho eh. Mas kabisado pa ni Marcoleta yung affidavit ni Gutesa. Akala ko sa naroon. Kasi ako naman, katwirang Pakinggan nyo si Marcoleta May sasabihin siya dito. Kasi wala namang pagdinig at hindi naman siya ulit ipapatawag. Pero kung sabay patatawag, ay may garansya bang babalik ito si Gutesa, Sen? Basta wag lang nilang takutin kasi ngayon may Yan daw, may nagtatakot, may tumatakot daw kay Gutesa. Sa seryosong salaysay ni Marcoleta. Basta wag lang nilang takutin si Gutesa. A-attend ng hearing yan. nagsasabi na meron daw siyang 5 milyon na nakapatong sa kanyang ulo. Kaya Putol. Biglang tanim intriga naman, biglang merong 5 milyon. Mga boss, si Pamoser, kayo ho maniniwala dito sa mga sinasabi nitong mga ito? Na kaya hindi makapagpakita si Gutesa kasi may nakapatong daw ho na 5 milyon sa ulo ni Gutesa. Sa madaling salita, may gusto daw ho magpategi sa kanya o magpapatay. Maniniwala kayo dito?
Oh, parang ang hirap po mga bossing. Bakit? Unang-una, pinangalanan niya si Martin Romualdez doon sa kanyang mga salaysay. Di po ba? Martin Romualdez, ganito, ganyan po. No, ang ginawa po namin, yung maraming bag, dinala po namin doon sa kung ilang floor yon, yung pagkataas-taas na building daw. Lahat ng 46 na maleta, binuhat daw ho, pinanik daw ho sa taas. Tapos 11 lang pala iiwas sa taas. Yung 35, hindi naman pala. Sa ibang bahay naman pala. Di po ba? Sa makatwid po, mga bossing, ang unang itatanong natin sa isipan natin, bakit magbibigay o magpapatong ng 5 milyon kung sino man doon sa mga napangalanan ni Gutesa, kung halata naman ng mamamayang Pilipino o halata ng bawat Pilipino na wala naman po talagang kasay-say-say at walang kalatoy-latoy yung affidavit nitong si Gutesa. Sinong tatanga-tanga ang magbibigay o magpapatong ng 5 milyong piso dyan? Ano po? Para ipapatay. Wala namang katorya-torya yung mga pinagsasabi niya doon. Di po ba? Or baka naman itong ano na to, sinasabi lang ni Marcoleta para maging dahilan lang po ng hindi pagpapakita o hindi pagsipot ni Gutesa. Kala ko ba, Brad, ang sinasabi nyo is haharapin nyo yung nagnotaryo sa inyo. O natatawa si Mood Covers o kay Marcoleta sa sinasabi. Akala ko kasi haharapin nila yung nagnotaryo sa kanila eh. O, at ipapakita nila na talagang nagsisinungaling yung nagnotaryo eh. Hindi po ba? Kung ako yan, hindi ko palalagpasin. Pati si Gutesa, sasabihin ko, Ma'am, saan nyo kami nagpanotaryo? Bakit ngayon binabaliktad mo kami? Di po ba, mga kababayan? Pero parang, wala na silang plano na ipakita si Gutesa dito. Oh, Gutesa, Sen? Basta wag lang nilang takutin kasi ngayon may nagsasabi ba? na meron daw siyang 5 milyon na nakapatong sa kanyang ulo. Kaya Grabe, no? tatago yung tao. pagtatawanan na lang kayo ng mamamayang Pilipino dyan sa pinagsasasabi ninyo. O di ba? Ang hirap paniwalaan yung mga pinagsasasabi ninyo, mga boss. No? Para bigyan ng 5 milyon yung papatay kay Gutesa. Diyos ko po, Lord.